Ang hangin sa loob ng lobby ng Ludovico Holdings ay tila may sariling kuryente, malamig mula sa aircon, pero mabigat sa tensyon ng mga taong nag-aabang, mga empleyadong nagmamadali, at ang di maipaliwanag na aura ng kapangyarihan na bumabalot sa buong palapag. Para kay Mariam liwanag, nakalalapag lang mula sa mahabang biyahe galing Isla de Clara, ang pakiramdam ay parang pagpasok sa ibang mundo. Simple lang ang suot niya, isang plansadong puting blouse, at itim na slacks na ilang beses na niyang ginamit sa mga espesyal na okasyon sa kanilang probinsya. Dala ang isang lumang brown envelope na naglalaman ng kanyang mga credentials at pangarap. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Mariam. Para kay nanay at tatay. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili, pilit pinapakalma ang kumakabang dibdib. Pangalawang beses pa lang niyang makakatapak sa Maynila, at heto siya ngayon, susubok makipagsapalaran sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang Ludovico Holdings ay parang isang alamat sa Isla de Clara, simbolo ng tagumpay na halos imposible nilang abutin. Naupo siya sa isa sa mga plush na sofa sa waiting area, maingat na inilapag ang envelope sa kanyang kandungan. Pinagmasdan niya ang paligid, ang nagtataasang kisame, ang makintab na marmol na sahig, ang mga painting sa dingding na mukhang mas mahal pa sa buong bahay nila. May mga babaeng naka-power suit at mga lalaking amoy mamahaling pabango na dumadaan. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Para siyang isang munting bangka na napadpad sa gitna ng karagatan ng mga dambuhalang barko. Tiningnan niya ang relos. 9:30 pa lang. 10:00 pa ang schedule ng interview niya para sa entry-level accounting position. May oras pa. Para magpalakas ng loob, naisipan niyang bumili ng kape sa maliit na cafe sa kabilang dulo ng lobby. Kailangan niya ng pampagising. Maingat siyang tumayo, hawak ang pitaka at iniiwasan ang mga nagmamadaling paa. Sa pagmamadali niyang makarating sa cafe, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis ding naglalakad mula sa kabilang direksyon, tutok na tutok sa cellphone nito. Blag! Isang malakas na banggaan. At kasunod noon, ang nakakabinging tunog ng pagbagsak ng paper cup at ang mainit na likidong tumapon, hindi sa sahig, kundi sa impeccably white na long-sleeved shirt ng lalaking nabangga niya. Ay, sorry po. Sorry. Natarantang sabi ni Mariam, agad na dinampot ang basang paper cup sa sahig. Napapikit siya nang makita ang malaking mansa ng kape sa dibdib ng mamahaling damit ng lalaki. Brown na brown ito, parang mapa ng isang bagong diskubreng isla. Patay, bulong ng isip niya. First day ko pa lang sa Maynila, disaster na agad. Itinaas ng lalaki ang kanyang tingin mula sa cellphone, at ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Napasinghap si Mariam. Hindi dahil sa galit na inaasahan niya, kundi dahil sa ibang klaseng intensidad sa mga mata nito. Mga matang kulay dark chocolate, malalim, at tila kayang basahin ang buong pagkatao mo. Matangkad dito, may matangos na ilong, at perpektong gupit ng buhok. Kahit bahagyang nakakunot ang noo nito dahil sa natapong kape, hindi maitatanggi ang kagwapuhan nito. Pero mayroon ding lamig at distansya sa tindig nito na nagpapahiwatig ng otoridad. Watch where you're going, Mariin, ngunit kalmadong sabi ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, mayaman, at may diin na nagpatindig ng balahibo ni Mariam. Hindi galit, pero hindi rin pala kaibigan. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya. Nagmamadali lang po ako, kumuha si Mariam ng tissue mula sa kanyang bulsa at akmang pupunasan ang damit ng lalaki, ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng isang bahagyang pagtaas ng kamay. It's fine. Just be careful next time. Malamig pa rin ang tono nito. Tiningnan nito ang basang mansa sa damit, pagkatapos ay muling tumingin kay Mariam, mula ulo hanggang paa. Isang tingin na parabang sinusuri siya, hindi bilang isang taong nakabangga sa kanya, kundi bilang isang bagay na wala sa lugar. Naramdaman ni Mariam ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa kilig, kundi sa pagkahiya at bahagyang inis. Nagkamali siya, pero kailangan ba siyang tingnan na parang dumi sa sapatos? Gusto niyang sabihin, tao rin po ako, hindi lang basta bagay na wala sa lugar, pero pinigilan niya ang sarili. Nasa teritoryo siya ng iba, kailangan niyang magpakumbaba. Pasensya na po ulit, pilit niyang sabi, yumuko ng bahagya, at mabilis na tumalikod para bumalik sa kinaupuan niya kanina. Hindi na niya itinuloy ang pagbili ng kape. Nawalan na siya ng gana.
Ang kaba niya kanina ay napalitan ng pinaghalong hiya at konting sama ng loob. Naupo siya ulit sa sofa, yakap-yakap ang kanyang brown envelope na parang ito ang tanging kakampi niya sa malaking lugar na iyon. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang nangyari, pero pabalik-balik ang imahe ng malamig na mga mata ng lalaki at ang pakiramdam na sinusuri siya nito. Sino kaya iyon? Siguro isa sa mga big boss dito, naisip niya. Sana lang hindi siya ang mag-interview sa akin. Ipinagkibit balikat na lang niya ito. Malaki ang Ludovico Holdings, imposible namang mag-cruise ulit ang landas nila. Di ba? Maya-maya pa, tinawag na ang pangalan niya ng receptionist. Etes Mariam liwanag. Pwede na po kayong pumasok sa conference room G, third floor. Tumayo si Mariam, inayos ang kanyang blusa, at huminga ulit ng malalim. Okay, Mariam. Focus. Ito na iyon. Sumakay siya ng elevator, kasabay ang ilang empleyadong nagbubulungan tungkol sa upcoming merger at the quarterly reports. Wala siyang maintindihan, pero ramdam niya ang bigat ng mga responsibilidad sa lugar na iyon. Pagdating sa third floor, itinuro sa kanya ang pinto ng conference room G. Kumatok siya ng 3 beses bago marinig ang isang T-come-in. Pagbukas niya ng pinto, muntik na siyang mapaatras. Nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang conference table, sa pinakadulong upuan na halatang para sa pinuno ng pagpupulong, ay ang lalaking nabuhusan niya ng kape kanina. Napalunok si Mariam. Ang lalaki ay nakapalit na ng damit, isang crisp, dark blue polo shirt na mas lalong nagpatingkad sa maputi nitong balat at matipunong pangangatawan. Nakataas ang isang kilay nito habang nakatingin sa kanya, walang mababakas na emosyon sa mukha, pero ang mga mata nito ay tila nagsasabing, "Look who decided to show up." Sa tabi nito ay may isang babaeng nasa mid-negatibo 40 siguro, may mahinhing ngiti, at isang lalaking mukhang kasing edad lang niya, na mukhang kinakabahan. Sila siguro ang AEC panel. Pero ang atensyon ni Mariam ay naka-unique coffee stain. "N.S. Mariam liwanag, please have the seat," sabi ng babae, si Imres de Leon pala mula sa GF Department, na siyang nagpakilala. Ipinakilala rin nito ang kasama nilang lalaki bilang si Im Santos, isang junior executive. At ang huli. "And this is Im Arkin Lodovico, our J." Nanlaki ang mga mata ni Mariam. "Sahi." Ang nabuhusan niya ng kape, ang tinignan siya mula ulo hanggang paa na parang dumi, ay ang SEC pala ng buong Ludovico Holdings. Gusto niyang magpalamon sa sahig sa mga sandaling iyon. Tapos na ang laban. Wala na siyang pag-asa. Siguradong bagsak na siya bago pa man magsimula ang interview. "Good morning, ma'am, sirs," nanginginig ang boses na sabi ni Mariam, na upo sa upuang nasa tapat nila. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Arkin Lodovico, pero parang may magnet ang mga mata nito na humihila sa kanya. Nagsimula ang interview sa mga karaniwang tanong mula kay Imres de Leon at M. Santos. Background niya, experience, na halos wala pa, maliban sa pagtulong sa maliit na bookkeeping service ng tiyahin niya sa isla. Anong alam niya tungkol sa kumpanya? Sinagot ni Mariam ang lahat ng matapat, kahit alam niyang hindi sapat ang mga kwalifikasyon niya kumpara sa ibang aplikante na galing siguro sa mga sikat na universidad sa Maynila. Siya, graduate lang ng isang state college sa kanilang probinsya. Tahimik lang si Arkin sa buong panahon na iyon, nakahalukip-kip, pinapanood lang si Mariam. Paminsan-minsan, may itinatala ito sa isang maliit na notebook, pero hindi niya alam kung ano. Bawat galaw nito ay nagpapakaba kay Mariam. Hanggang sa nagsalita ito sa wakas. Ang boses, kasing lamig pa rin ng kanina. Naliwanag, simula ni Arkin, ang tingin ay diretso sa kanya, walang kurap. "Your resume says you're from Isla de Clara. It's quite remote. I'll apply here in Manila, specifically at Ludovico Holdings, when you could probably find a job closer to home." Diretso ang tanong. Walang paligoy-ligoy. Tila sinusubok siya nito. Huminga ng malalim si Mariam. Sa puntong ito, wala nang mawawala. Kung bagsak na rin lang siya dahil sa insidente kanina, sasagutin niya na lang ito ng totoo. "Sir," sagot niya, pinatatag ang boses. "Sa Isla de Clara po, limitado ang oportunidad. Ang pinakamalaking kumpanya doon ay ang kooperatiba ng mga mangingisda. Gusto ko pong matuto, lumago sa propesyon ko.
At ang Lodovico Holdings kayo po ang pinakamagaling. Kung gusto kong matuto mula sa pinakamagaling, kailangan ko pong pumunta kung nasaan sila. May bahagyang paggalaw sa gilid ng labi ni Arkin. Ngiti ba yun o sarkasmo? Hindi sigurado si Mariam. So, you think we're the best? Tanong ulit ni Arkin, may kakaibang tono. Base po sa reputasyon ninyo, sir, opo, mariing sagot ni Mariam. Pero hindi ko pa po alam kung totoo yun hanggat hindi ko nararanasan mismo. Nagulat sina Jim Res de Leon at M. Santos sa sagot ni Mariam. Medyo may katapangan. Pero si Arkin, imbes na mainis, ay bahagyang tumango na parang nasiyahan sa narinig. Honest. I appreciate that, sabi ni Arkin. Sumandal siya sa kanyang upuan. Okay, let's skip the usual questions. Tell me, Gina Liwanag, what do you think is the biggest challenge for a company like Lodovico Holdings right now? Hindi ito ang inaasahang tanong ni Mariam. Hindi siya prepared para dito. Hindi ito technical question tungkol sa accounting. Nag-isip siya sandali. Ano nga ba? Hindi niya alam ang internal na problema ng kumpanya. Pero base sa nababasa niya sa iilang lumang dyaryo na dumarating sa isla at sa mga naririnig niyang usapan kanina. Siguro po ang pag-adapt sa mabilis na pagbabago, alanganing sagot niya. Ang technology po, mabilis mag-evolve. Ang market, pabago-bago. Ang mga malalaking kumpanya raw po, minsan nahihirapang sumabay kasi marami ng proseso, marami ng nakasanayan na. Tumingin siya kay Arkin. At siguro po ang pakikinig sa mga mas maliliit na boses sa loob ng kumpanya. Minsan po kasi, yung mga nasa baba, sila yung mas nakakaalam ng totoong nangyayari sa ground level. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nakatingin lang si Arkin sa kanya, tila pinoproseso ang sinabi niya. Sina M. Res de Leon at M. Santos ay nagkatinginan, hindi sigurado kung paano mag-react. Maya-maya, tumayo si Arkin. Alright. Thank you for your time, Gina Liwanag. 8 will get back to you regarding the results. Walang dagdag na salita, walang pahiwatig kung pasado ba siya o hindi. Tumalikod na ito at akmang lalabas ng conference room. Teka lang po, sir, hindi napigil ang sabi ni Mariam. Napatayo rin siya. Lumingon si Arkin, muling nakataas ang isang kilay. Yes? Nag-aalangan si Mariam pero itinuloy niya. Yung nangyari po kanina sa lobby sa kapeg. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa labi ni Arkin pero mabilis din itong nawala. Don't worry about it, Gina Liwanag. Let's just say you made quite an impression. At tuluyan na itong lumabas ng kwarto, iniwan si Mariam na nakatayo roon, kasama ang dalawang taga na halatang naguguluhan din at ang puso niyang mas lalong kumakabog, hindi na lang sa kaba, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Impression? Anong klaseng impression? Maganda ba o masama? Lumabas si Mariam ng Lodovico Holdings building na lutang. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Bagsak na ba siya? O may pag-asa pa? Ang alam niya lang, ang sihi na iyon, si Arkin Lodovico, ay hindi katulad ng inaasahan niya. May kung anong hiwaga sa pagkatao nito, malamig sa labas, pero tila may kung anong nagtatago sa loob. At ang mga mata nito hindi niya makalimutan ang mga matang iyon. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya alam na sa loob ng opisina nito sa pinakamataas na palapag, nakatayo si Arkin Lodovico sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa baba, hawak ang resume ni Mariam Liwanag. Isang maliit, hindi pangkaraniwang ngiti ang nasa kanyang labi. Mariam Liwanag from Isla de Clara, bulong niya sa sarili. Interesting. May kung anong kislap sa kanyang mga mata, isang interes na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang babaeng iyon, simple, medyo lampa, pero may tapang at katapatan na bihira niyang makita sa mundo ng korporasyon. At ang mga mata nito mailungkot doon, pero may ningning din ang determinasyon. Hindi pa tapos ang kwento nila. Sa katunayan, pakiramdam ni Arkin, nagsisimula pa lang ito. Isang linggo. Isang buong linggo ng paghihintay, ng paulit-ulit na pag-check sa lumang Nokia phone ni Mariam, umaasang may text o tawag mula sa Lodovico Holdings. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo, pero laging si Aling Dena lang pala na nagpapaalala sa utang na sardinas, o si Kiko na pinsan niyang nanghihiram ng pamasahe.
Ang pag-asa ni Mariam ay unti-unti nang nanlalamig, tulad ng kape na natapon niya sa si. Hay, Mariam, umuwi ka na lang kaya, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Ano ba namang laban mo sa mga taga-Maynila na magagaling at sosyal? Isa ka lang hamak na taga-isla. Pero may isang munting tinig pa rin na bumubulong, pero paano kung nasa maliit na boarding house siya sa sta? Mesa, nakikitira pansamantala sa dating kaklase noong high school na si Liza, na isa ng call center agent. Si Liza ang walang sawang nag-i-encourage sa kanya. Girl, wag kang nega. Malay mo, na-charm mo pala si Amy si Pogi si. Yung tipong ay ang clumsy niya pero ang cute. Ganoon. Napapailing na lang si Mariam. Liza naman, anong charm doon? Mukhang ihawin niya ako ng buhay nung interview, eh. Lalo na nung tinanong niya ako about sa challenges ng company. Feeling ko, ang sagot ko parang pang-barangay tanod lang. At least honest ka, di ba? Baka iyon ang hinahanap nila. Sawa na sila sa mga plastikada, hirit pa ni Liza habang naglalagay ng pulang lipstick. Sa ikawalong araw, habang nagtitiklop si Mariam ng mga nilabhang damit at nag-iisip kung paano pagkasyahin ang natitira niyang pera hanggang sa susunod na linggo, biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Kinakabahan niyang sinagot. Hello. Good morning, is this Ines Mariam Liwanag? Isang formal na boses ng babae ang nasa kabilang linya. Yes, speaking po. Puso niya, parang gustong kumawala sa dibdib. This is Gina from Lodovico Holdings EF Department. We're calling to inform you about your application. Napahawak si Mariam sa dibdib. Ito na. Ang hatol. I regret to inform you, Gina Liwanag di. Napapikit si Mariam. Sabi ko na nga ba? Nagsimula ng manikip ang dibdib niya. That the entry-level accounting position you applied for in our main office has already been filled. Pagaksyang napangiti. Ah, okay po. Naiintindihan ko po. Salamat po sa oras ninyo. Akma na niyang ibababa ang telepono, handa nang umiyak sa balikat ni Liza. However, pagpapatuloy ng boses, Jim Lodovico himself was quite intrigued gisay your profile and your insights during the interview. Napamulat si Mariam. Ano daw? Intrigued. Si Amy Coffee Stain na intriga sa akin. There's an opening for junior accountant at our regional branch in New Rive. Mabini, Laguna. It's a new branch, part of our expansion in southern Luzon. And Lodovico thinks your unique perspective might be a good fit there. The work involves setting up systems, community engagement, and of course, core accounting tasks. The salary package is competitive with housing allowance. Are you interested in considering this, Gina Liwanag? Natigilan si Mariam. Hiray. Mabini, Laguna? Hindi iyon ang in-applyan niya. Malayo pa rin sa Isla de Clara, pero hindi na kasing layo at kasing intimidating ng Maynila. Isang bagong branch. Ibig sabihin, mas kaunti ang tao, mas may pagkakataon siyang matuto mula sa simula. At Lodovico himself. Bakit biglang may interes ang ishi sa isang hamak na aplikante na tulad niya? Opo. Yes, ma'am. Interested po ako, halos pabulong niyang sagot. Excellent. We'll email you the formal job offer and the details. You'll need to report to Bureau. Mabinigilig next Monday. Can you manage that? Opo, ma'am. Kaya po. Mabilis niyang sagot kahit hindi pa niya alam kung paano siya makakarating doon o kung saan siya titira. Ang mahalaga, may trabaho na siya. At hindi lang basta trabaho, isang trabahong tila pinili mismo ng isisi para sa kanya. Pagbaba ng telepono, napasigaw si Mariam sa tuwa, niyakap si Liza na nagulat. May trabaho na ako, Liza. Sa Lodovico. Sa Laguna nga lang, pero Lodovico pa rin. And, girl. Congrats. Sabi ko sa'yo, eh. May something ka. Baka na love at first spill ka ni Sir Pogi, tukso ni Liza. Napailing si Mariam pero hindi niya mapigilan ang ngiti. Love at first spill. Kalokohan. Pero hindi niya maikakaila ang kakaibang kilabot na naramdaman niya.
Hindi sa Laguna, kundi sa ideyang si Arkin Lodovico mismo ang may kinalaman sa pagkakatanggap niya. Makalipas ang ilang araw, matapos ang emosyonal na pamamaalam sa kanyang mga magulang sa Isla de Clara, na masaya para sa kanya pero halatang nag-aalala, at isang nakakapagod na biyahe ng bus at tricycle. Narating din ni Mariam ang Bihiv. Mabini. Ang Bihiv. Mabini ay ibang-iba sa Maynila. Tahimik, presko ang hangin at napapaligiran ng mga bukirin at puno. Ang regional office ng Lodovico Holdings ay isang bagong tayong two-story building na medyo moderno ang disenyo pero hindi naman mukhang alien sa probinsyal na kapaligiran. Mas maliit ito kaysa sa headquarters, pero malinis at mukhang organisado. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng isang babaeng nasa late 20, si Ames Dory, ang OIC branch manager. Mabait ito at accommodating. Ipinakilala siya sa iba pang staff, mga 5 pa lang sila, kasama na ang isang utility personnel. Karamihan ay mga taga-Mabini rin o mga kalapit-bayan. Agad siyang nakaramdam ng gaan ng loob. Hindi kasing stiff ng atmosphere sa main office. Welcome sa team, Mariam, bati ni Ms. Dory. Excited kami na may bago na kaming accountant. Medyo nagkakagulo pa kami dito sa umpisa, lalo na sa mga papeles. Salamat po, Ma'am Dory. Handa po akong tumulong, nakangiting sagot ni Mariam. Binigyan siya ng sarili niyang maliit na mesa sa isang sulok, katabi ng bintana na may tanawin ng isang malawak na palayan. Okay to, naisip niya. Payapa. Ang unang linggo ni Mariam sa Girgis. Mabini ay puno ng adjustments. Inaral niya ang mga existing na records, na medyo magulo pa nga, sinubukang intindihin ang flow ng operations ng bagong branch, at higit sa lahat, sinikap niyang makisama sa mga bago niyang katrabaho. Mababait naman sila at matulungin. May kwentuhan, tawanan, at libreng kape, na maingat na niyang hinahawakan ngayon. Nagsisimula na siyang mag-relax. Nagsisimula na siyang maramdamang baka nga ito na ang lugar para sa kanya. Hanggang sa isang hapon, kalagitnaan ng 2nd linggo niya. Guys, andyan na daw si Big Boss, humahangos na sabi ni Ramil, ang kanilang admin assistant, nakadarating lang galing sa labas para bumili ng merienda. Ha? Sinong Big Boss? Tanong ni Beth, ang isa pang staff. Sino pa ba? Di si Sir Arkin Lodovico. May dala siyang mga kasama. Paparating na daw sila dito, on-site visit daw. Napatigil si Mariam sa pagtatype sa kanyang computer. Arkin Lodovico. Dito. Sa Kirgisi. Mabini. Parang biglang bumalik lahat ng kaba na naramdaman niya noong interview. Bakit bigla itong bibisita? At bakit parang biglaan? Nagkaroon ng kaunting komosyon sa opisina. Nag-ayos ng mga mesa ang iba, nagpulbo si Beth, si Ms. Dory naman ay chinek ang kanyang sarili sa salamin. Si Mariam, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang grupo ng mga tao. Nangunguna si Arkin Lodovico, suot ang isang light blue polo shirt na nakatupi ang manggas hanggang siko at khaki pants. Mas mukha itong relaxed kaysa noong huli silang magkita, pero ang aura ng otoridad ay nandoon pa rin. Kasama niya ang ilang tao na mukhang galing din sa main office, mga naka-corporate attire. Good afternoon, everyone, bati ni Arkin, ang boses ay kalmado pero may command. Umiti siya ng bahagya sa mga empleyado, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Just wanted to check in on our new branch, see how things are progressing. Napako ang tingin ni Mariam sa sahig. Ayaw niyang magtama ang kanilang mga mata. Baka maalala nito ang insidente sa kape, o baka isipin nitong espesyal siya, kaya siya napunta dito. Isa-isang kinamayan ni Arkin ang mga staff, nagtatanong ng mga simpleng bagay tungkol sa kanilang trabaho. Si Ms. Dory ang sumasagot at nag-i-explain. Nang papalapit na si Arkin sa dako ni Mariam, pakiramdam niya ay huminto ang paghinga niya. And this is Mariam Liwanag, our new junior accountant. She just started last week, Sir Arkin, pagpapakilala ni Ms. Dory. Napilitang tumingin si Mariam. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang kunot noo si Arkin, walang pagsusuri. Isang neutral na ekspresyon lang. Pero sa loob-loob ni Mariam, parang may kung anong kuryenteng dumaloy.
Liwanag. Good to see you're settling in, sabi ni Arkin. Ang boses, pamilyar na pamilyar. Sir Arkin. Good afternoon po, nautal niyang sagot. Inilahad ni Arkin ang kamay. Nag-aalangan si Mariam pero tinanggap niya ito. Ang kamay ni Arkin ay mainit at matatag. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagtagal lang ng ilang segundo, pero para kay Mariam, parang ang haba. Agad niyang binawi ang kamay, pakiramdam niya ay napaso siya. So, how are you finding Birviv? Mabini, tanong ni Arkin, ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Okay naman po, sir. Tahimik po. At mababait po ang mga kasama ko. Pilit siyang ngumiti. Good. This branch is a key part of our regional strategy. I expect everyone here to perform at their best. Ang huling pangungusap ay tila pangkalahatan, pero ang tingin ni Arkin ay nanatili kay Mariam ng ilang sandali pa bago ito lumingon sa iba. Nagpatuloy ang key on-site visit. Naglibot si Arkin sa maliit na opisina, nagtanong ng mga specific na bagay tungkol sa operations, tiningnan ang mga preliminary reports. Habang ginagawa niya ito, hindi maiwasan ni Mariam na mapansin ang mga sulyap na binibigay sa kanya ng mga katrabaho niya, lalo na si Beth at si Ramil. Mga sulyap na maihalong pagtataka at tsismis. Bakit parang kilala ni Sir Arkin si Mariam? Narinig niyang bulong ni Beth, kay Ramil nang mapadaan siya malapit sa pantry. Nga, At parang iba makatingin si Sir sa kanya, no, sagot ni Ramil. Namula si Mariam. Ayaw niya ng atensyon. Ayaw niyang maging sentro ng tsismis. Gusto lang niyang magtrabaho ng tahimik at patunayan ang sarili niya. Pero ang pagdating ni Arkin Lodovico ay parang nanggulo sa katahimikang iyon. Bago umalis ang grupo ni Arkin, nagkaroon ng maikling meeting kasama si Ilyes Dory. Si Mariam at ang iba pang staff ay bumalik na sa kani-kanilang mga trabaho, pero ang isip ni Mariam ay lumilipad. Bakit kailangang personal pang bisitahin ni Arkin ang branch? Para lang ba talaga i-check ang progress? O may iba pang dahilan? At bakit parang pinagmamasdan siya nito kanina? Nang matapos ang meeting, lumabas na si Arkin kasama ang kanyang team. Pero bago ito tuluyang makalabas ng pinto, huminto ito sandali at lumingon sa direksyon ni Mariam. Muli, nagtama ang kanilang mga mata. Isang matagal na tingin na hindi maintindihan ni Mariam kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos, tumango ito ng bahagya at tuluyan ng umalis. Naiwan si Mariam na gulong-gulo ang isip. Akala niya, tapos na ang koneksyon niya kay Arkin Lodovico noong umalis siya ng Maynila. Akala niya, isa lang siyang pangkaraniwang empleyado sa isang malayong branch. Pero bakit parang hindi? Bakit andito siya sa Girgiv? Mabini. Ang dating payapang pakiramdam niya ay napalitan ng isang pamilyar na kaba, na maihalong hindi niya maipaliwanag na excitement. O baka naman takot lang. Takot na baka madamay siya sa kung anumang laro ng mga big boss. Kinagabihan, sa maliit na kwartong nirerentahan niya malapit sa opisina, hindi mapakali si Mariam. Pabalik-balik ang imahe ni Arkin sa isip niya, ang paraan ng pagtingin nito, ang init ng kamay nito, ang di maipaliwanag na presensya nito. Ano ba to, Mariam? Tanong niya sa sarili. Huwag kang assuming. Iyon, empleyado ka lang. Baka naman standard procedure lang yung pagbisita niya. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi naniniwala. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing may iba pang dahilan. At ang bahaging iyon, kahit ayaw niyang aminin, ay medyo kinikilig. Napailing siya. Ano ba, Mariam Liwanag? Umayos ka nga. Nakaraan mo, tandaan mo. Ayaw mo nang masaktan ulit. Ang alaala ng dating kasintahan na iniwan siya, na nagdulot ng matinding sakit at takot na magmahal muli, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Nagtayo siya ng pader sa paligid ng puso niya, at sisiguraduhin niyang walang sinuman, kahit pa isang gwapo at misteryosong ang makakawasak nito. Pero habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, hindi niya mapigilang isipin, pero bakit parang may kakaiba talaga kay Arkin Lodovico? Ang katahimikan ng Birgiv. Mabini ay tila nabahira na ng isang hindi inaasahang ingay, ang ingay ng isang pusong naguguluhan at isang pag-asang pilit niyang winawaksi. Lumipas ang mga linggo sa Girgis. Mabini na may bagong uri ng tensyon.
Hindi na lang ito ang karaniwang stress sa trabaho o ang pressure na ma-meet ang deadlines. May isang hindi matukoy na kuryente sa hangin tuwing nasa paligid si Arkin Lodovico, at sa hindi malamang dahilan, tila mas dumalas ang kanyang pagdalaw sa kanilang maliit na branch. Hindi na lang ito simpleng key on-site visit. Minsan, darating siya ng walang pasabi, dala ang isang box ng mamahaling ensaymada para sa team, pero ang mga mata ay tila laging napapadako sa direksyon ni Mariam. May mga pagkakataong tatawag siya diretso sa local line ni Mariam para lang itanong ang isang maliit na detalye sa report na pwede namang idaan kay Ms. Dory. Matliwanag, can you double-check the variance on the dalawa utilities expense? It seems a bit high, sasabihin ito sa kabilang linya. Ang boses ay formal pero may kung anong personal na tono. Sage po, sir. Check ko po agad, sagot ni Mariam, pakiramdam niya ay namumula ang kanyang tenga kahit walang nakakakita. Pagkatapos niyang i-check at i-report na tama naman pala ang computation, may kasunod pa itong tanong. Okay, noted. Yes, the way, how's the new coffee machine working out for you guys? Is it better than the instant coffee? Simpleng tanong, pero para kay Mariam, parang may patama. Naalala niya ang natapong kape sa lobby. Okay naman po, sir. Masarap po, maikli niyang sagot, gustong nang tapusin ang usapan. Hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang mga katrabaho ang mga maliliit na insidenteng ito. Ang mga dating simpleng bulungan ay nagiging mas madalas na tuksuhan, lalo na kapag wala si Ms. Dory. Uy, Mariam, parang may something si Sir Arkin sa'yo. Kantya ni Ramil isang tanghali habang nagkakape sila. Laging ikaw ang hinahanap. Nga. Nung isang araw, nakita ko siyang nakatingin sa'yo habang nagpe-present si Ma'am Dory. Parang wala siyang pakialam sa presentation, ikaw lang tinitingnan, gatong naman ni Beth, na may kasamang pagtaas-taas pa ng kilay. Ano ba kayo? Tumigil nga kayo, saway ni Mariam, pilit tinatago ang pamumula. Boss natin yun. Baka naman dahil bago lang ako, kaya gusto niyang siguraduhin na maayos ang trabaho ko. Professional lang yun. Professional nga ba? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Dahil may mga pagkakataon, tulad noong minsang nagkasabay sila sa maliit na pantry habang kumukuha ng tubig, na nahuli niyang nakatitig ito sa kanya, hindi tingin ng isang boss sa empleyado, kundi isang tingin na mas malalim, mas mapanuri, na nagpapakaba sa kanya sa paraang hindi niya gusto. Sinubukan ni Mariam na panatilihin ang distansya. Naging mas maingat siya. Kapag alam niyang darating si Arkin, iiwas siya hanggat maaari. Magkukulong sa kanyang maliit na cubicle, magpapanggap na sobrang busy, o sasama kina Beth at Ramil palabas para kumain ng lunch para hindi sila mag-abot. Pero parang laging may paraan ang tadhana, o si Arkin, para mag-cruise ang landas nila. Minsan, sa pasilyo. Minsan, sa parking lot pag-uwi. Laging may isang maikling hi TOT kumusta, mula dito na nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam kay Mariam. Ayoko sa boss na may motibo, paalala niya sa sarili. Ang alaala ni Robert, ang kanyang ex-fiancé na iniwan siya sa simbahan, matapos makuha ang lahat ng naipundar niyang pera para daw sa negosyo nila, ay sariwa pa rin. Ang sakit ng pagtataksil na iyon ang nagtulak sa kanya na maging sobrang maingat, na magtayo ng matataas na pader sa paligid ng kanyang puso. At lalo na, ayokong ako yung motibo. Ayaw niyang isipin na baka kaya lang siya binibigyan ng atensyon ni Arkin, ay dahil may iba itong gusto, o dahil tingin nito ay madali siyang makuha dahil isa lang siyang simpleng probinsyana. Isang araw, nag-announce si Ms. Dory. Guys, good news! Approved ni Sir Arkin ang budget natin for the one-day team building next Saturday. Para naman daw makapag-relax tayo at mas magkakilala. Naghiyawan sina Ramil at Beth. Si Mariam, umiti lang ng pilit. Team building. Ibig sabihin, isang buong araw nakasama si Arkin Lodovico sa labas ng opisina. Parang mas gusto pa niyang mag-overtime. Saan daw po, ma'am? Tanong ni Ramil. Sa Villa Escudero daw. Para may cultural experience na rin. Sagot lahat ng kumpanya, pati transportation at food, masayang balita ni Ms. Dory. Mas lalong lumakas ang hiyawan. Si Mariam, napabuntong hininga na lang. Mukhang wala siyang takas. Dumating ang Sabado ng team building. Maagang nagkita-kita ang team ng BGV.
Mabini sa harap ng opisina kung saan naghihintay ang isang van na inarkila para sa kanila. Si Mariam ay simple lang ang suot, maong pants, isang plain na t-shirt, at rubber shoes. Dala niya ang kanyang maliit na backpack na may lamang ekstrang damit, tubig, at libro, pang-iwas sa usapan kung sakali. Nang dumating ang van, laking gulat nila nang makitang hindi lang ang driver ang laman nito. Nakaupo sa shotgun seat, nakasuot ng simpleng v-neck shirt, shorts, at sneakers, ay si Arkin Lodovico. Morning, team, bati nito, mas kaswal ang tono kaysa karaniwan. Decided to join you guys today. Para masaya. Nagkatinginan sina Ramil at Beth, may makahulugang ngiti. Si Mariam, napalunok. Talaga ba? Kailangan kasama siya. Ang biyahe papuntang Villa Escudero ay puno ng kantahan, pinangunahan ni Ramil na may dalang -1 player at kwentuhan. Si Arkin ay nakikisakay naman, paminsan-minsan ay nagjo-joke, na medyo corny, pero pinagtatawanan pa rin ang lahat dahil siya ang boss at nagtatanong tungkol sa mga pamilya ng staff. Si Mariam ay nanatiling tahimik sa isang sulok, katabi ng bintana, nagkukunwaring natutulog o nakatingin sa labas, kahit ang totoo ay pinakikinggan niya ang bawat salita ni Arkin. Napansin niyang tila mas magaan ito ngayon, mas tao. Malayo sa imahe ng malamig at supladong sihi sa main office. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ay mas lalong nagpakaba sa kanya. Pagdating sa Villa Escudero, nagsimula na ang mga nakaplano na aktibidad. May mga palaro na nangangailangan ng teamwork, sack race, tug of war, kung saan napilitang sumali si Mariam at hindi sinasadyang napahawak sa braso ni Arkin nang muntik na siyang matumba, na nagdulot ng mas matinding kantyawan mula kina Ramil, at isang key amazing race type na laro kung saan kailangan nilang hanapin ang mga clue sa paligid ng malawak na resort. Sa Amazing Race, sinadya ni Mariam na mapunta sa grupo ni Abyss Dory para makaiwas kay Arkin. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Ang grupo nila Arkin at ang grupo nila Mariam ay laging nagkakasalubong sa mga station, nag-uunahan sa pagkuha ng susunod na clue. May mga sandaling nagkakatitigan sila ni Arkin, isang mabilis na sulyap lang, pero puno ng hindi masabi na mga salita. May kompetisyon, pero parang may iba pang laro na nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Natapos ang mga laro na pagod pero masaya ang lahat. Nanalo ang grupo ni Arkin pero nagbigay pa rin ito ng premyo sa lahat. Tanghalian na at ang highlight ay ang pagkain sa tabi ng sikat na Labasin Waterfalls. Habang kumakain sila ng tanghalian na nakalubog ang mga paa sa dumadaloy na tubig, hindi maiwasan ni Mariam na mamangha sa ganda ng lugar. Simple, natural, payapa, bagay na nami-miss niya sa Isla de Clara. Napansin yata ni Arkin ang pagkatulala niya. Lumapit ito at naupo sa tabi niya, na ikinagulat na naman ni Ramil at Beth na nasa kabilang pwesto. Enjoying the view, tanong ni Arkin, ang boses ay mahina, para lang sa kanya. Tumango si Mariam, hindi makatingin dito. Opo, sir. Maganda po. Reminds you of home. Napatingin si Mariam kay Arkin, nagulat sa tanong nito. Tumango siya ulit. Medyo po. Mas simple lang po sa amin, walang ganitong falls, pero yung pakiramdam po yung tahimik tea. Tell me about Isla de Clara, sabi ni Arkin, ang tingin ay nasa malayo, pero alam ni Mariam na nakikinig ito. At sa unang pagkakataon, nagkwento si Mariam. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga puting buhangin sa dalampasigan, ang malinaw na tubig, ang kabuhayan ng mga tao na nakadepende sa dagat, ang init ng samahan ng mga taga-isla, ang pagtulong-tulong kapag may bagyo. Habang nagsasalita siya, nakalimutan niya sandali na SE ng Lodovico Holdings ang kausap niya. Para lang siyang nagkukwento sa isang kaibigan. Nakinig lang si Arkin, paminsan-minsan ay tumatango o nagtatanong. Wala na ang lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng interes? O pagka-curious? Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang tawagin na sila ni Abyss Dory para sa susunod na aktibidad, ang Carabao Cart Ride papunta sa museum. Sa biyaheng iyon, habang inaalog sila ng kariton na hinihila ng kalabaw at may tumutugtog na folk singers, hindi maiwasan ni Mariam na isipin ang pag-uusap nila ni Arkin kanina. Bakit parang ang gaan ng loob niya dito? Bakit parang may parte sa kanya na gustong magtiwala? Mabilis niyang iwinaksi ang mga tanong. Team building lang to, Mariam. Part ng pakikisama ng boss. Pagkatapos ng museum tour, may free time na sila bago umuwi.
Ang iba ay namili ng souvenirs, ang iba ay nagpahinga. Naisipan ni Mariam na maglakad-lakad mag-isa papunta sa isang mas liblib na bahagi ng resort, malapit sa isang maliit na ilog na may mga kawayan sa gilid. Gusto niyang mapag-isa sandali para iproseso ang mga nangyayari. Naupo siya sa isang malaking bato sa tabi ng ilog, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig. Ang payapang tunog nito ay nakatulong para kumalma ang naguguluhan niyang isip. Napapikit siya sandali, dinadama ang hangin. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Pagmulat niya, si Arkin pala. Okay ka lang, tanong nito, hindi nakatingin sa kanya kundi sa ilog din. Oo po, sir, sagot ni Mariam, medyo na-conscious ulit. Nagpapahangin lang po. Tumango si Arkin. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Hindi awkward na katahimikan, kundi isang komportableng katahimikan. Parang nagkakaintindihan sila kahit walang nagsasalita. Pero maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang sa umpisa, pero unti-unting lumakas. Mukhang ulan pa ng malakas, sabi ni Arkin. Tumingin siya sa paligid. May nakita siyang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, mga ilang metro lang mula sa kanila. Tara, doon muna tayo sumilong. Tumango si Mariam at sabay silang tumakbo papunta sa kubo habang mas lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Pagdating nila sa loob, basang-basa na sila pareho. Maliit lang ang kubo, sapat lang para sa 2 o 3 tao. Walang upuan, kaya tumayo lang sila malapit sa pasukan, pinapanood ang malakas na ulan sa labas. Ang tunog ng ulan sa bubong na nipa, ang amoy ng basang lupa, ang lamig ng hangin na dala ng ulan, lahat ay nag-ambag sa isang kakaibang atmosphere sa loob ng maliit na kubo. Nararamdaman ni Mariam ang init na nagmumula sa katawan ni Arkin na nakatayo nang hindi naman kalayuan sa kanya. Naamoy niya ang banayad na pabango nito na ngayon ay maihalong amoy ng ulan. Mukhang matatagalan tayo dito, sabi ni Arkin, binabasag ang katahimikan. Nga po, sir, sagot ni Mariam, niyakap ang sarili dahil sa lamig. Napansin ito ni Arkin. Hinubad nito ang suot niyang manipis na jacket, na medyo basa na rin at inabot sa kanya. Suotin mo muna. Baka magkasakit ka. Nag-alangan si Mariam. Naku, sir, okay lang po ako. Kayo po, baka. Just take it, Mariam, sabi ni Arkin, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Ginamit nito ang pangalan niya, hindi ang apelyido. Kinuha ni Mariam ang jacket at isinuot ito. Maluwag ito sa kanya, pero mainit. At may amoy ni Arkin. Napalunok siya. Nagpatuloy ang malakas na ulan. At sa loob ng kubo, nagpatuloy ang kanilang hindi inaasahang pag-uusap. Hindi na tungkol sa trabaho. Nagtanong si Arkin tungkol sa mga pangarap ni Mariam. Nagulat si Mariam nang ibahagi ni Arkin ang sarili nitong pagod minsan sa pagiging ang pressure mula sa pamilya, ang pakiramdam na laging kailangang maging perpekto. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawawala ang mga pader na itinayo ni Mariam. Nakikita niya ang tao sa likod ng isang tao na may sariling mga pasanin, mga pangarap, mga kahinaan. At siya, sa hindi malamang dahilan, ay komportable na ibahagi ang sarili niyang mga takot at pag-asa. Alam mo, minsan naiisip ko, sabi ni Arkin, nakatingin sa mga mata ni Mariam, na mas masaya siguro ang simpleng buhay. Yung walang iniisip na stock market, walang board meetings. Yung payapa lang. Pero sir, hindi po ba kayo masaya sa narating nyo? Tanong ni Mariam. Umiling si Arkin. Success isn't always happiness, Mariam. May lungkot sa mga mata nito na ngayon lang napansin ni Mariam. Sometimes, it's just lonely. Nagkatitigan sila. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila humina. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kani-kanilang mga puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit. Hindi alam ni Mariam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam niya lang, ang mukha ni Arkin ay papalapit na sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang hininga nito. Ang puso niya ay sumisigaw sa kaba at pag-aasam. Napapikit si Mariam. Ito na ba iyon? Hahayaan ba niya? Isang iglap na lang, maglalapat na ang kanilang mga labi ng biglang. Hindi. Isang malakas na sigaw sa loob ng isip ni Mariam. Biglang nag-flashback ang imahe ni Robert, ang mga matatamis na salita,
ang mga pangako, ang kasal na hindi natuloy, ang sakit ng pag-iwan sa kanya sa altar. Ang takot na maranasan ulit ang ganoong klaseng sakit ay biglang bumalot sa kanya. Mabilis siyang umatras, itinulak ng bahagya si Arkin palayo. Sir. Hindi po. Malito, nanginginig niyang sabi, hindi makatingin dito. Yumuko siya, niyakap ulit ang sarili, kahit pasuot niya ang jacket ni Arkin. Nakita ni Mariam ang pagbabago sa mukha ni Arkin, mula sa malambot na ekspresyon kanina, naging gulat ito, tapos bahagyang sakit, at mabilis na naging blanko ulit, pero may bakas ng frustration. O kahiyan? Tumikim si Arkin at lumayo rin ng konti. You're right. Sorry. Ang boses nito ay bumalik sa dating lamig, pero maihalong pait. Tumalikod ito at humarap sa labas, pinanood ang humihinang ulan. Ang komportableng katahimikan kanina ay napalitan ng isang mabigat at awkward na katahimikan. Gustong magpaliwanag ni Mariam, pero hindi niya alam kung paano. Gusto niyang sabihing hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa takot siya. Pero paano niya sasabihin iyon sa boss niya? Nang tuluyan ng tumila ang ulan, nauna nang lumabas ng kubo si Arkin nang walang imik. Sumunod lang si Mariam ilang sandali pa, dala-dala ang jacket nito at ang bigat sa kanyang dibdib. Pagbalik nila sa main area kung nasaan ang iba, halata ang pagbabago sa mood nilang dalawa. Si Arkin ay bumalik sa pagiging distant kausap ang ibang staff, pero hindi na tumitingin sa direksyon ni Mariam. Si Mariam naman ay tahimik lang sa isang tabi, pilit iniiwasan ang mga tanong na tingin ni Ramil at Beth. Sa biyahe pa uwi, si Arkin ay sa unahan ulit na upo at natulog o nagtulog-tulugan. Si Mariam naman ay nasa likod pa rin, nakatingin sa bintana, pero wala na siyang makita kundi ang refleksyon ng sarili niyang naguguluhang mukha. Ano bang ginawa mo, Mariam? Pagalit niyang tanong sa sarili. Muntik ka nang bumigay. Muntik mo nang hayaang masira ulit ang buhay mo. Pero kasabay ng pagpalo sa sarili ay ang isang nakakainis na katotohanan na pilit niyang itinatanggi. May parte sa kanya na nagsisisi na umatras siya. May parte sa kanya na nainis sa sarili niyang kaduwagan. Dahil sa mga sandaling iyon sa kubo, sa ilalim ng ulan, kasama si Arkin Lodovico, naramdaman niya ang isang kislap na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kislap na parehong nakakatakot at nakakaakit. Hindi, mariin niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa madilim na daan. Tama ang ginawa ko. Ayoko sa boss na may motibo. At lalo na, ayokong ako yung motibo. Paulit-ulit niyang sinabi iyon na parang isang mantra, para kumbinsihin ang sarili niyang puso na pilit kumakawala sa mga pader na itinayo niya. Ang mga araw pagkatapos ng team building sa Villa Escudero ay naging kakaiba. Ang dating namumuong tensyon sa pagitan ni Mariam at Arkin ay napalitan ng isang makapal at hindi komportableng pader ng katahimikan. Bumalik si Arkin sa pagiging formal at distanteng ang mga pagbisita niya sa Girgis. Mabini ay dumalang at kapag nandoon man siya, puro trabaho lang ang pinag-uusapan, kadalasan ay kay MS Dory lang siya direktang nakikipag-usap. Ang mga maikling pagbati o kaswal na tanong kay Mariam ay tuluyan ng nawala. Si Mariam naman, sa kabila ng pilit niyang pagkukumbinsi sa sarili na ito ang mas maganda, na ito ang gusto niyang mangyari para walang gulo, ay hindi maitatanggi ang kirot na nararamdaman niya. Ang pag-iwas ni Arkin ay mas masakit pa kaysa sa mga nakakalitong atensyon nito noon. Para siyang binigyan ng isang sulyap sa kung anong pwedeng mangyari, isang koneksyon, isang pag-unawa, tapos biglang binawi. Ano ba kasing inarte-arte mo, Mariam? Pagalit niyang tanong sa sarili isang gabi habang nakahiga at hindi makatulog. Tinulak mo siya palayo, tapos ngayon mag-emote ka dahil lumayo nga siya. Praning ka ba? Pero alam niyang hindi lang iyon. Ang pag-atras niya sa kubo ay hindi arte, iyon ay self-preservation. Ang takot na dulot ng nakaraan ay totoong-totoo. At ang pag-iwas ni Arkin ngayon parang kumpirmasyon na tama ang ginawa niya, na marahil ay laro lang talaga ang lahat para dito. Ang mga katrabaho niya, partikular sina Ramil at Beth, ay napansin din ang pagbabago. Wala nang tuksuhan. Napalitan ito ng mga nagtatakang tingin at mga pabulong na tanong na hindi na nila itinutuloy kapag nasa malapit si Mariam. Ang dating masayahing opisina ay tila nabalot ng bahagyang kalungkutan o awkwardness man lang.
Isang Lunes ng umaga, habang abala si Mariam sa pag-aayos ng mga resibo, biglang pumasok si Ramil na hingal at may hawak na cellphone. Guys, grabe. Nakita niyo na ba yung latest chika sa Manila BuzzFeed? Tanong nito, ang mata ay ng lalaki. Ano yun, Ramil? Istorbo ka, nagko-compute ako, sabi ni Beth, pero halatang interesado rin. Si Sir Arkin. May bago o luma na babae. At hindi basta-basta. Napatigil si Mariam sa ginagawa. Babae. Bigla siyang kinabahan. Itinapat ni Ramil ang cellphone sa gitna ng mga cubicle nila. Isang sikat na online gossip site ang nakabukas. Ang headline, Lodovico here Arkin Lodovico spotted causing up with returning ex-fiancée Carla Villanueva. Sa ilalim ng headline ay isang serya ng mga litrato, mga kuha na halatang paparazzi shot. Si Arkin at isang napakagandang babae, matangkad, balingkinitan, sopistikada ang dating, mamahalin ang damit, na magkasamang kumakain sa isang high-end na restaurant sa Gith. Sa isang litrato, nakahawak ang babae sa braso ni Arkin habang tumatawa sila. Sa isa pa, nakasandal ang ulo ng babae sa balikat ni Arkin habang may tinitingnan sila sa cellphone nito. Ang pinakamatindi, isang kuha kung saan tila nagbubulungan sila, sobrang lapit ng kanilang mga mukha, na may kasamang caption, Rekindled Romance. Sources say Carla A. is back for good to reclaim her man. Parang may pumiga sa puso ni Mariam. Si Carla Villanueva. Ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya. Nabanggit ito noon ni Arkin sa kubo, ang fiancé na hindi niya pinakasalan. At heto ito ngayon bumalik na. At base sa mga litrato, mukhang masaya silang magkasama. Masayang masaya. Wow! Ang ganda naman niya, sabi ni Beth. Artistic director daw sa isang sikat na fashion house sa New York, sabi dito. Social. Nga. At fiancé pala sila dati. Bakit kaya hindi natuloy? Sayang, bagay sila, no, segunda ni Ramil, hindi alintana ang pananahimik ni Mariam. Hindi na nakinig si Mariam sa usapan nila. Mabilis siyang tumayo at naglakad papuntang banyo, dala ang pakiramdam na nasusuka siya. Pagpasok sa cubicle, sumandal siya sa pinto at napahawak sa dibdib. Ang sakit. Isang pamilyar na sakit na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaya pala bulong niya sa sarili. Kaya pala biglang dumalang ang punta dito. Kaya pala biglang nanlamig ulit. Kasi bumalik na pala siya. Ang mga alaala ng pag-uusap nila sa kubo, ang mga sandaling pag-amin ni Arkin tungkol sa kalungkutan nito, ang muntik na halik, lahat ay parang isang malaking kasinungalingan ngayon. Ginamit lang ba siya ni Arkin bilang panakipbutas habang wala si Carla? Isang simpleng probinsyana na madaling paikutin? Ang imahe ni Robert na nakangisi habang nagpapaalam na aalis na papuntang ibang bansa, dala ang pera niya, ay biglang nag-overlap sa imahe ni Arkin na nakangiti kasama si Carla. Ang sakit ng pagtataksil ay dumoble. Hindi na ulit, mariin niyang sabi sa sarili, kasabay ng pagtulo ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi na ako papayag na masaktan ulit ng ganito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, inayos ang sarili, at lumabas ng banyo na may bagong determinasyon. Pagtataksil man ito o simpleng paglalaro lang sa damdamin niya, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, tapos na. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Ang sumunod na mga araw ay impyerno para kay Mariam. Ang balita tungkol kay Arkin at Carla ay kumalat na parang apoy. Hindi lang sa online gossip sites, lumabas na rin ito sa mga blind items sa dyaryo at pinag-uusapan na rin maging sa GE showbiz segments. Sa opisina, ramdam ni Mariam ang mga mapanuring tingi ng mga katrabaho. Para bang sinasabi ng mga mata nila, ayan, umasa ka kasi. Sino ka ba naman para sa isang Arkin Lodovico? Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng isang hapon, isang video ang biglang nag-viral. Hindi lang basta litrato, kundi isang maikling video clip. Kuha ito sa loob ng parehong restaurant kung saan sila nakuna ng litrato. Sa video, mas malinaw ang key intimacy ni na Arkin at Carla. May isang bahagi kung saan hinawakan ni Carla ang pisngi ni Arkin, at si Arkin naman ay hindi umiwas, bagkus ay ngumiti pa. Pagkatapos, may ibinulong si Arkin kay Carla na ikinatawa nito ng malakas. Ang video ay may kasamang watermark ng isang sikat na entertainment blog.
Nang ipakita ulit ito ni Ramil na hindi yata nakakahalata sa epekto nito kay Mariam, pakiramdam ni Mariam ay gumuho ang mundo niya. Yung ngiti ni Arkin sa video, parang iyon yung iting nakita niya noong nasa Villa Escudero sila, yung iting nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. At heto ngayon, ang ngiting iyon ay para kay Carla. Hindi para sa kanya. Para siyang sinampal ng katotohanan. Lahat ng pag-aalinlangan niya, lahat ng pagtatanggol na sinubukan niyang gawin sa isip niya para kay Arkin, baka magkaibigan lang sila, baka pinag-uusapan lang nila ang business, lahat ay naglaho. Ang video ang ebidensya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi na niya kinaya. "Excuse me," mahinang sabi ni Mariam, hindi tumitingin kina Ramil at Beth. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang bag, at walang lingon likod na lumabas ng opisina. Narinig niya ang tawag ni Agnes Dory. "Mariam? Saan ka pupunta?" Hindi pa tapos ang office hours, pero hindi na siya lumingon. Naglakad siya ng mabilis, palayo sa opisina, palayo sa mga mapanuring mata, palayo sa lahat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis. Ang bawat hakbang ay parang tinutusok ang puso niya. Ang bawat paghinga ay mabigat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi na niya pinipigilan. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang sakit ay sobrang tindi, parang nilalamon siya ng buo. Napaupo siya sa isang bangko sa maliit na plaza ng Birgis. Mabini, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Doon, humagulgol siya. Hindi lang dahil kay Arkin. Umiyak siya para sa sarili niya, sa katangahan niya na muntik na namang magtiwala, sa kahinaan niya na umasa, sa paulit-ulit na pattern ng pagkabigo sa pag-ibig. "Tama na," sabi niya sa sarili habang pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Ayoko na. Sobra na." Sa mga sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam niyang mahirap, pero kailangan niyang gawin para sa sarili niya. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Hindi niya kayang magtrabaho araw-araw sa isang lugar na nagpapaalala sa kanya ng sakit, sa isang kumpanyang pag-aari ng lalaking nanloko sa kanya, sa tingin niya. At higit sa lahat, hindi niya kayang makita ulit si Arkin Lodovico, lalo na kung kasama nito si Carla. Bumalik siya sa nirerentahan niyang kwarto. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat. "Dear Aunt Dory, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as junior accountant at Lodovico Holdings, Rev. Mabini Branch, effective immediately. Thank you for the opportunity you have given me during my short stay here. I apologize for any inconvenience this sudden decision may cause. Sincerely, Mariam Liwanag." Maikli. Formal. Walang paliwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa isang sobre. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, bago pa dumating ang karamihan. Dala na niya ang lahat ng kanyang mga gamit sa isang malaking eco bag. Inilapag niya ang resignation letter sa mesa ni Agnes Dory. Pagkatapos, tahimik niyang niligpit ang kanyang maliit na pwesto. Ang ilang personal na gamit, isang maliit na picture frame, kasama ang kanyang mga magulang, isang mug na bigay ni Liza, ilang libro, ay maingat niyang inilagay sa bag. Sakto namang dumating si Agnes Dory. Nagulat ito nang makita ang resignation letter at ang pag-iimpake ni Mariam. "Mariam? Ano ito?" tanong ni Agnes Dory halatang nag-aalala. "Bakit biglaan naman yata? May problema ba? May nagawa ba kami?" Umiling si Mariam, pilit nang umiti kahit nangingilid na naman ang luha niya. "Wala po, Ma'am Dory. Personal reasons lang po. Kailangan ko na pong umuwi sa Isla de Clara. Pero sayang naman. Kaka-start mo lang. At mukhang okay ka naman dito." Si Sir Arkin pa nga ang nagsabi na, natigilan si Agnes Dory, na patingin sa reaksyon ni Mariam. "Teka, may kinalaman ba dito si Sir Arkin? O yung tungkol kay Miss Carla?" Umiling ulit si Mariam, mas mariin ngayon. Ayaw niyang pag-usapan pa. "Hindi po, Ma'am. Desisyon ko po ito. Pasensya na po talaga." Yumuko siya. "Salamat po sa lahat.
Hindi na nagpumilit si Avies Dory, bagamat baka sa mukha nito ang pag-aalala at pagkalito. Marahil ay may nararamdaman din itong hindi tama, pero nirespeto nito ang desisyon ni Mariam. Okay, Mariam. Kung yan talaga ang desisyon mo, malungkot na sabi ni Avies Dory. Mag-iingat ka, ha? Sabihan mo ako kapag nakauwi ka na. Tumango lang si Mariam. Nagpaalam siya sa iilang katrabaho na naroon na halatang nagulat din walang masyadong salita. Isang mabilis na tango, isang pilit na ngiti. Pagkatapos, binitbit na niya ang kanyang bag at tuluyan nang lumabas ng opisina ng Lodovico Holdings, GIF. Mabini Branch. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan ng tricycle, pabalik sa kanyang boarding house para kunin ang iba pa niyang gamit at pagkatapos ay sa terminal ang bus pauwi, pakiramdam niya ay gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. Isang uri ng kaluwagan na dulot ng pagtakas. Pero kasabay noon ay ang bigat ng kabiguan at ang pait ng alaala. Ang Rishi. Mabini, na minsang naging simbolo ng bagong pag-asa, ay isa na ngayong lugar na gusto niyang kalimutan. Ang Lodovico Holdings, na minsan niyang pinangarap na maging hagdan tungo sa mas magandang kinabukasan, ay isa na ngayong bangungot. At si Arkin Lodovico ang pangalan na iyon ay ibabaon na niya sa limot, kasama ng iba pang mga multo ng nakaraan. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, sa main office sa Maynila, kausap ni Arkin sa telepono ang kanyang pinsan at Chief Operating Officer na si Miguel. What do you mean she resigned? Halos pasigaw na tanong ni Arkin, nakakunot ang noo at nakakuyom ang kamao. Effective immediately. Really? Did Dory say Kavile? Nasa kabilang linya si Miguel. Personal reasons daw, Ark. Yun lang ang sinabi. And as Dory tried to ask, pero ayaw daw talagang sabihin ni Mariam. Biglaan nga daw eh. Napahilamo si Arkin sa mukha. Damn it. Nag-flashback sa isip niya ang mga nangyari sa Villa Escudero, ang pag-uusap nila sa kubo, ang muntik na halik, ang pag-atras ni Mariam. At pagkatapos noon, ang pag-iwas niya dito dahil sa sarili niyang pagkalito at kahihiyan. Akala niya, bibigyan niya lang ito ng espasyo. Hindi niya akalaing aalis ito. May kinalaman kaya yung kay Carla? Tanong ni Miguel, mahina ang boses. Kumalat na rin daw kasi yung video doon. Napamura si Arkin ng mahina. Ang video. Ang pesting video na iyon nakagagawa ng marketing team ni Carla para sa comeback publicity nito na hindi niya alam na kukunan pala. Pinagsabihan na niya si Carla tungkol doon pero huli na. Kumalat na. Maybe, mapait na sagot ni Arkin. Maybe she thought hindi niya matapos ang sasabihin. Naisipin ni Mariam na niloloko lang siya. Na totoo ang namamagitan sa kanila ni Carla. Ang sakit ng ideyang iyon ay mas matindi pa kaysa sa pag-atras nito sa kubo. What are you going to do? Tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Arkin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. I need to talk to her. Hinanap niya ang numero ni Mariam. Pero nang subukan niyang tawagan ito. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sinubukan niya ulit. At ulit. Pareho pa rin. Mukhang pinatay ni Mariam ang telepono nito, o baka nasa lugar na talaga itong walang signal. Napaupo si Arkin sa kanyang swivel chair, na pasabunot sa buhok. Ang babaeng iyon. Ang babaeng nagpatibok ulit ng puso niyang matagal nang namanhid. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng simpleng katapatan sa mundo niyang puno ng pagkukunwari. Nawala na. At kasalanan niya. Kasalanan ng komplikadong mundo niya. Hindi siya papayag na ganito lang matapos ang lahat. Kailangan niyang mahanap si Mariam. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang itama ang mga bagay-bagay. Pero paano? Saan siya magsisimula? Ang tanging alam niya lang ay umuwi ito sa Isla de Clara, isang lugar na kasing layo at kasing hiwaga ng babaeng nagpabago sa takbo ng buhay niya. Samantala, sa loob ng isang umaandar na bus palayo sa Laguna, nakatingin lang si Mariam sa labas ng bintana, sa mga dumadaang tanawin na hindi naman niya talaga nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang hinaharap, isang hinaharap na walang Arkin Lodovico, isang hinaharap na pipilitin niyang maging payapa ulit, doon sa kanyang tahanan, sa Isla de Clara. Kahit gaano pa kasakit. 3 buwan. 3 buwan ang pinilit na katahimikan para kay Mariam.
Pagka-uwi niya sa Isla de Clara, sinalubong siya ng yakap at pag-aalala ng kanyang nanay Elena at tatay Fred. Hindi siya nagbigay ng maraming detalye tungkol sa kanyang biglaang pag-alis sa Lodovico Holdings. Sinabi lang niyang hindi para sa kanya ang buhay sa syudad at mas pinili niyang bumalik sa kalinga ng pamilya. Naintindihan naman nila o pinilit nilang intindihin, bagamat baka sa kanilang mga mata ang lungkot para sa pangarap ng anak na tila napurnada. Ang unang linggo ay ginugol ni Mariam sa pagmumukmok sa kanyang maliit na silid, umiiyak kapag walang nakakakita, paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginawa niya. Ang mga alaala ni Arkin, ang mga tingin, ang mga ngiti, na akala niya ay para sa kanya, ang init ng kamay nito, ang muntik na halik sa kubo, ay parang mga multo na ayaw siyang tigilan. Ang sakit ay nandoon pa rin, kumikirot sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Pero si Mariam ay hindi pinalaki para sumuko sa buhay. Sa tulong ng suporta ng kanyang pamilya at ng ilang matatalik na kaibigan sa isla, dahan-dahan siyang bumangon. Ginamit niya ang kaunti niyang naipon mula sa maikling panahon niya sa Lodovico at ang tulong pinansyal mula sa isang tiyahin para magtayo ng isang maliit na bookkeeping at accounting services shop sa bayan. Simple lang ito, isang pwesto sa lumang gusali malapit sa palengke, pero para kay Mariam, ito ang kanyang bagong simula, ang kanyang paraan para patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa, malayo sa anino ni Arkin Lodovico. Naging abala siya. Mga maliliit na negosyo sa isla ang kanyang mga naging kliyente, tindahan ni Aling Nena, ang maliit na resort ni Mang Carding, ang bakery ni Aire Santos. Tinutulungan niya sila sa kanilang mga libro, sa pag-file ng kanilang mga buwis. Simple ang trabaho, hindi kasing glamorous ng Lodovico, pero may ibang klaseng saya siyang nararamdaman. Nakikita niya ang direktang epekto ng kanyang tulong sa mga kapwa niya taga-isla. Dito, siya si Mariam Liwanag, ang mapagkakatiwalaang accountant, hindi ang probinsiyanang pinaasa ng si. Pinilit niyang burahin sa isip si Arkin. Pinalitan niya ang kanyang SIF card para wala ng anumang koneksyon sa nakaraan. Hindi na siya nagbubukas ng social media o ng mga online news sites. Ang tanging balita na dumarating sa kanya ay ang mga lokal na chismis sa isla o ang mga paminsan-minsang kwento ni Liza na tumatawag pa rin gamit ang telepono ng kapitbahay nila tungkol sa buhay sa Maynila. Napilit niyang iniiba ang usapan kapag napupunta na kay Arkin o sa Lodovico. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang silid, hindi niya maiwasang hindi maalala. Ang liham na hindi niya nabasa, ang mga tawag na hindi niya sinagot. May mga pagkakataon na napapaisip siya, paano kaya kung nagkamali ako ng desisyon? Paano kung may paliwanag siya? Pero mabilis niyang iwinawaksi ang mga iyon. Tapos na, Mariam. Huwag mo nang balikan. Isang araw, habang papalapit ang taunang pista ng kanilang barangay, ang San Isidro Labrador Fiesta, naging mas abala ang lahat sa isla. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto, may mga palaro, may mga naghahanda na para sa prosesyon at sa malaking salu-salo. Ang Isla de Clara ay puno ng sigla. Si Mariam, kahit abala sa kanyang maliit na opisina, ay tumutulong din sa paghahanda. Miyembro siya ng Finance Committee ng simbahan, kaya siya ang namamahala sa mga donasyon at gastusin para sa pista. Ito ang paraan niya para makalimot, para maging parte ulit ng komunidad na minsan niyang iniwan. Sa mismong araw ng pista, pagkatapos ng misa sa umaga, isang malaking handaan ang naganap sa plaza. May mga banda, sayawan at kainan. Ang pamilya ni Mariam ay may maliit na pwesto kung saan nagtitinda sila ng mga kakanin na gawa ni Nanay Elena. Kasama si Mariam doon, tumutulong sa pag-aasikaso ng mga bumibili. Nakangiti si Mariam habang inaabutan ng bayad ang isang matandang babae na bumili ng biko nang bigla siyang natigilan. Sa kabilang dako ng mataong plaza, sa gitna ng mga taong nagsasayawan at nagtatawanan, may isang pamilyar na figura siyang natanaw. Matangkad. Nakasuot ng simpleng puting polo shirt at maong pants. Nakatayo lang ito, tila may hinahanap sa gitna ng karamihan. Nanlaki ang mga mata ni Mariam. Hindi. Hindi pwede. Impossible. Pero habang papalapit ang figura, habang unti-unti niyang naaaninag ang mukha nito, hindi niya maitatanggi. Si Arkin Lodovico. Nasa Isla de Clara. Parang huminto ang mundo ni Mariam. Ang ingay ng pista ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib.
Ano ang ginagawa nito dito? Paano siya nito nahanap? Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Arkin ay napalitan ng isang ekspresyon na hindi niya mabasa, pinaghalong relief, kaba at pag-asa. Si Mariam naman hindi makagalaw. Gusto niyang tumakbo, magtago, pero ang mga paa niya ay parang napako sa kinatatayuan. Dahan-dahang lumapit si Arkin sa pwesto nila, hindi inaalis ang tingin kay Mariam. Ang mga tao sa paligid nila ay tila hindi napapansin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Nanay Elena at Tatay Fred, na abala sa ibang customer, ay hindi pa siya napapansin. Nang nasa harap na niya si Arkin, ilang hakbang na lang ang pagitan, walang nagsalita. Nagtitigan lang sila. Ang mga mata ni Arkin ay tila nangungusap, puno ng mga salitang hindi masabi. Ang mga mata ni Mariam ay puno ng gulat, pagtataka, at isang pamilyar na kirot. Sa kamay ni Arkin, may hawak itong isang medyo lukot na sobre, isang sobreng puti, na may nakasulat na pangalan, Mariam. Mariam, tibasag ni Arkin sa katahimikan, ang boses ay bahagyang paos. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi sumagot si Mariam. Ang isip niya ay naguguluhan. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 3 buwan ay heto ngayon, nasa harapan niya, sa mismong isla kung saan siya nagtago. Sakto namang napatingin si Nanay Elena sa direksyon nila. Nakita nito si Arkin. Oh, Hijo. Ikaw pala yan, masayang bati nito, lumapit kay Arkin at niyakap ito ng bahagya. Naku, pasensya na, hindi kita napansin agad. Ang dami kasing tao. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo dito sa pista namin? Si Arkin, halatang nagulat sa mainit na pagtanggap ni Nanay Elena, ay ngumiti ng pilit. Okay lang po ako, Aling Elena. Napadaan lang po. Nabalitaan ko pong pista niyo ngayon. Naku, tamang-tama. Halika, sumalo ka sa amin. Marami kaming handa, yaya ni Nanay Elena, hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ni Arkin at Mariam. Si Tatay Fred naman, na lumapit din, ay kinamayan si Arkin. Magandang araw sa'yo, iho. Buti naman at nadalaw ka ulit dito. Nagkakilala na sila ni Arkin noong minsang nagbakasyon ito sa isla ilang taon na ang nakakaraan para sa isang business prospect na hindi natuloy, isang detalyeng hindi alam ni Mariam noon. Si Mariam, nakatayo lang doon, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga magulang niya, parang matagal nang kakilala si Arkin. Sige po, maupo muna kayo, Arkin, sabi ni Nanay Elena, itinuturo ang isang bakanting upuan malapit sa kanilang pwesto. Mariam, anak, bigyan mo nga ng mainom si Arkin. Napilitang kumilos si Mariam. Kumuha siya ng isang baso ng malamig na buko juice at inabot kay Arkin, pilit iniiwasan ang mga mata nito. Sa mga sumunod na oras, naging anino ni Mariam si Arkin. Hindi ito umalis sa tabi ng pwesto nila. Tumulong ito sa pag-aasikaso ng mga customer, nagbuhat ng mga plato, nakipagkwentuhan sa mga magulang ni Mariam at sa iba pang mga taga-isla na lumalapit para bumati. Pinanood ni Mariam kung paano ito ngumiti, kung paano ito nakisama, kung paano ito tila unti-unting nagiging komportable sa simpleng buhay sa isla. Hindi niya maitatanggi may kung anong nagbago kay Arkin. Wala na yung lamig, yung distansya. Parang mas totoo ito ngayon. Kinagabihan, pagkatapos ng pista, inimbitahan ni Nanay Elena si Arkin na sa bahay na nila maghapunan at doon na rin matulog dahil gabi na at baka wala nang masakyan pabalik sa kung saan man ito nakatira. Pumayag si Arkin. Si Mariam, walang nagawa kundi ang manahimik at magmasid. Sa loob ng 1 linggo, nanatili si Arkin sa Isla de Clara. 1 linggo na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari para kay Mariam. Hindi siya pinilit ni Arkin na mag-usap tungkol sa nakaraan. Sa halip, ipinakita nito sa gawa ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Tumulong si Arkin kay Tatay Fred sa pag-aayos ng kanilang lumang jeepney na ginagamit sa pagbiyahe ng mga produkto mula sa bukid. Kahit halatang hindi sanay sa maduming trabaho, hindi ito nagreklamo. Nagpaturo ito kung paano magpalit ng langis, kung paano magkumpuni ng flat na gulong. Napapangiti si Tatay Fred sa kasipagan nito. Tumulong din si Arkin kay Nanay Elena sa kusina. Nagpaturo itong magluto ng mga paboritong ulam ni Mariam, sinigang na hipon, adobong manok. Ang unang subok niya sa pagluto ng pansit ay naging sunog na ikinatawa ng lahat, pati na ni Mariam ng palihim.
Pero hindi ito sumuko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang gumagaling ang kanyang pagluluto. Madalas, silang dalawa ni Nanay Elena ang naghahanda ng pagkain, habang si Mariam ay nasa kanyang maliit na opisina. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, nakikipagkwentuhan si Arkin sa mga magulang ni Mariam sa kanilang maliit na balkonahe, o minsan ay nakikipag-inuman ng lambanog kay Tatay Fred at sa mga kaibigan nito. Pinakikinggan niya ang mga kwento tungkol sa buhay sa isla, ang mga simpleng pangarap at problema ng mga tao. Si Mariam, minsan ay sumasali, pero madalas ay nagmamasid lang mula sa malayo, pinakikiramdaman ang sarili. Ang puso niyang matagal nang naging bato ay unti-unting lumalambot. Nakikita niya ang effort ni Arkin, ang sinseridad nito. Nakikita niya kung paano ito minamahal ng kanyang mga magulang, kung paano ito nirerespeto ng mga taga-isla. Pero ang takot at ang pag-aalinlangan ay nandoon pa rin. Ang alaala ng video ni Carla, ang sakit ng pag-aakalang niloko siya, ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Isang hapon, habang nag-aayos si Mariam ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok si Arkin. Ito ang unang pagkakataon na pinuntahan siya nito doon. "Pwede ba akong pumasok?" tanong nito, nakatayo sa may pinto. Tumango lang si Mariam. Naupo si Arkin sa isang silyang kahoy sa tapat ng kanyang mesa. Ilang sandali silang hindi nagsalita. "Mariam," simula ni Arkin, ang boses ay seryoso. "Alam kong marami kang tanong. Alam kong galit ka pa rin sa akin. At naiintindihan ko." Hindi umimik si Mariam. Yung liham na dala ko noong pista, inilabas ulit ni Arkin ang sobre mula sa kanyang bulsa. "Medyo lukot na ito ngayon. Hindi ko ito naipadala. Ilang beses kong sinubukang tawagan ka, pero hindi kita makontak. Sinubukan kong hanapin ka, pero matagal bago ko nalaman kung nasaan ka talaga." Inabot nito ang sulat kay Mariam. Nag-aalangan si Mariam pero kinuha niya ito. "Basahin mo sana," sabi ni Arkin. "Nandoon ang lahat ng paliwanag ko. Tungkol kay Carla, tungkol sa video, tungkol sa lahat." Tinitigan ni Mariam ang sulat. Ang puso niya ay nagtatalo. Bahagi niya ang gustong maniwala, ang gustong umasa na may katotohanan sa mga sinasabi ni Arkin. Pero may bahagi rin na natatakot, na ayaw nang masaktan ulit. "Bakit ngayon lang, Arkin?" Mahinang tanong ni Mariam, ang tingin ay nasa sulat pa rin. "Bakit hinayaan mong lumipas ang 3 buwan?" Huminga ng malalim si Arkin. "Dahil natakot din ako, Mariam. Natakot akong baka hindi mo ako paniwalaan. Natakot akong baka lalo ka lang magalit. At inayos ko muna ang dapat kong ayusin. Para kung haharap man ako sa'yo, malinis na ang lahat." Nag-angat ng tingin si Mariam. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Arkin. "Pero sapat na ba iyon?" "Hindi ko alam, Arkin," sabi niya, ang boses ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. "Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala." Hindi na nagsalita si Arkin. Hinayaan lang niya si Mariam. Alam niyang kailangan nito ng oras. Sa mga sumunod na araw, dala-dala ni Mariam ang sulat ni Arkin. Hindi pa niya ito binubuksan. Takot siya sa kung anuman ang mababasa niya. Pero ang presensya ni Arkin sa isla, ang mga ginagawa nito para sa pamilya niya, ang unti-unting pagpapakita nito ng tunay niyang pagkatao, lahat ay nagtutulak sa kanya na harapin ang katotohanan. Ang katahimikang pinili niya sa loob ng 3 buwan ay unti-unti nang nababasag. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Ang tanong na lang ay, handa na ba siyang buksan ulit ang pinto para sa pag-ibig, o mananatili siyang nakakulong sa takot ng nakaraan? Ang sagot ay maaaring nasa loob ng liham na iyon, isang liham na naghihintay lang na basahin, isang liham na maaaring magbago sa lahat. Ang isang linggong pananatili ni Arkin sa Isla de Clara ay mabilis na lumipas. Bawat araw ay isang halo ng pag-asa at pag-aalinlangan para kay Mariam. Ang sulat na ibinigay ni Arkin ay nananatiling hindi bukas, nakatago sa ilalim ng kanyang unan, malapit pero parang napakalayo. Bawat gabi, bago matulog, tinititigan niya ito. Ang sulat kamay ni Arkin sa sobrang puti ay tila ng aakit, nangangako ng mga sagot, pero kasabay nito ay ang takot sa kung ano ang maaaring lamanin nito. Nakikita ni Mariam ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Arkin. Wala na ang pilit na pagpapapansin o ang mga corporate na kilos. Mas natural na ito, mas totoo.
Kapag nagkakasalubong sila sa bahay, ngingiti ito, isang ngiting hindi na kasing lamig ng dati, kundi may bahid ng lungkot. At pag-asa. Hindi na rin ito nagpipilit na kausapin siya tungkol sa nakaraan, tila nirerespeto ang katahimikan at espasyong hinihingi niya. Ngunit ang presensya nito, ang bawat kilos na nagpapakita ng sinseridad sa pakikisama sa kanyang pamilya, ay unti-unting dumudurog sa mga pader na itinayo niya. Ang pinakamahirap para kay Mariam ay ang makita kung gaano kabilis na pamahal si Arkin sa kanyang mga magulang. Si Nanay Elena ay parang tunay na anak na ang turing dito, laging may nakahandang paboritong merienda o mainit na kape. Si Tatay Fred naman ay natagpuan kay Arkin ang isang matalinong kausap tungkol sa mga balita sa Maynila at maging sa mga simpleng problema sa kanilang maliit na sakahan at isang masipag na katulong sa mga gawaing bahay. Mabait na bata yang si Arkin, anak, sabi ni Nanay Elena isang hapon habang naglilinis sila ng isda. At mukhang seryoso sa'yo. Napatingin si Mariam sa ina. Nay naman, anong seryoso? Bisita lang po siya. Anak, matanda na ako. Alam ko ang tingin ng isang lalaking may tunay na nararamdaman, ngumiti ang ina. Hindi yan basta-basta magtitiyaga dito sa isla natin ng isang linggo kung wala lang. Hindi na umimik si Mariam. Alam niyang may punto ang ina. Pero ang sugat ng nakaraan ay malalim. Sa huling gabi ni Arkin sa isla, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa kanilang bahay. Nagluto si Nanay Elena ng mga paboritong pagkain ni Arkin na natutunan nito sa loob ng isang linggo. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan at kapitbahay. Tahimik lang si Mariam sa isang sulok, nagmamasid. Nakita niya si Arkin na masayang nakikipagtawanan, pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya, tila may gustong sabihin. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Mariam ng mga plato sa kusina, lumapit si Arkin. Mariam, mahina nitong sabi. Humarap si Mariam, dala ang isang tumpok ng plato. Bakit? Aalis na ako bukas ng umaga, sabi ni Arkin, ang boses ay maihalong lungkot. Yung unang biyahe ng bangka papuntang mainland. Tumango lang si Mariam. Alam niya. Kanina pa niya nararamdaman ang bigat ng pamamaalam na iyon. Yung sulat pagpapatuloy ni Arkin, sana basahin mo. Hindi pa rin umimik si Mariam. Ang mga plato sa kamay niya ay tila mas bumigat. Kung hindi mo ako pipigilan ngayon, o bukas huminto si Arkin, tila nag-ipon ng lakas. Hindi mo na ako makikita muli. Ang mga salitang iyon ay binitiwan niya ng dahan-dahan, bawat isa ay parang isang pako sa dibdib ni Mariam. Hindi ito pananakot, kundi isang pahayag ng katotohanan, isang pagbibigay ng huling pagkakataon. Nirerespeto ko ang desisyon mo, Mariam. Kung ito na talaga ang gusto mo ang katahimikan dito tatanggapin ko. Tumalikod si Arkin at lumabas ng kusina, iniwan si Mariam na nakatayo roon, hawak ang mga plato at ang mas mabigat pang pasanin sa kanyang puso. Ang mga salitang iyon ni Arkin, hindi mo na ako makikita muli, ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi makatulog si Mariam. Ang sulat sa ilalim ng kanyang unan ay parang nag-aapoy. Ang mga sinabi ni Arkin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ito na ba talaga ang gusto niya? Ang katahimikan? O ang katahimikan na ito ay isa lang takot na nagkukubli? Kinuha niya ang sulat. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang harapin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sobre. Isang pirasong papel na maingat na nakatupi. Ang sulat kamay ni Arkin, pamilyar at malinis. Mahal kong Mariam. Kung binabasa mo ito, marahil ay nakaalis na ako o malapit nang umalis. O marahil, binigyan mo ako ng dahilan para manatili. Alin man doon, kailangan mong malaman ang katotohanan. Alam kong nasaktan kita. Sobra. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Ang pagiging duwag ko, ang hindi ko agad pagpapaliwanag, ang pagpapaapekto ko sa mga multo ng nakaraan ko. Si Carla. Naging fiance ko siya. Matagal na iyon. Bago pa tayo magkakilala. Hindi kami natuloy dahil sa mga bagay na hindi namin napagkasunduan, mga pangarap na magkaiba, mga prioridad na hindi magtugma. Simple lang, hindi kami para sa isa't isa. Nang bumalik siya mula New York, nagulat din ako. May mga unresolved issues kami, pero bilang magkaibigan na lang sana. O iyon ang akala ko.
Ang video. Mariam, maniwala ka sana, wala akong alam na kinukunan kami. Ang dinner na iyon ay para pag-usapan ang ilang business proposals na dala niya. Ang mga ngiti, ang mga bulungan, iyon ay dala ng ilang taon naming pinagsamahan bilang magkaibigan at dating magkasintahan. Pero walang mali siya sa panig ko. Nang malaman kong nilik iyon ng marketing team niya para sa publicity, nagalit ako. Pinagsabihan ko siya. Pero huli na. Kumalat na. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil nahiya ako. Natakot ako na baka hindi ka maniwala, na baka isipin mong isa lang akong manloloko, tulad ng iba. At natakot akong baka tama ka, na baka nga, sa isang banda, pinabayaan kong mangyari iyon dahil sa sarili kong kahinaan. Ang mga araw ko dito sa Isla de Clara, kasama ka, at ang pamilya mo iyon ang nagpamulat sa akin sa maraming bagay. Sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sa kung ano ang hinahanap ko. Ikaw yun, Mariam. Ikaw yung katahimikan at kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ako perpekto. Malayo doon. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo ito. Mula sa unang tasang kape na natapon mo sa akin, hanggang sa mga sandali natin sa gift. Mabini hanggang sa muntik na tayong sa kubo. Lahat yon totoo para sa akin. Kung sakaling mapatawad mo ako, kung sakaling bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Pero kung hindi kong masaya ka na talaga sa buhay mo dito, tatanggapin ko. Ang mahalaga ay ang kaligayahan mo. Hindi ito pamamaalam, Mariam. Ito ay isang pangako at isang tanong. Kung may puwang pa ba ako dyan sa puso mo? Nagmamahal. Arkin ni. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi napigilan ni Mariam ang paghikbi. Bawat salita ay tumago sa kanyang puso. Ang sinseridad, ang pagsisisi, ang pag-asa, lahat ay naroon. Hindi ito sulat ng isang aroganteng kundi sulat ng isang lalaking nagmamahal, nasasaktan at handang magpakumbaba. Bigla, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ay parang natunaw. Ang tanging natira ay ang malinaw na katotohanan, mahal niya si Arkin. At nasasaktan siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Arkin, sa lahat ng pinagdaanan nito. Tumingin siya sa orasan. 4:30 ng madaling araw. Ang unang biyahe ng bangka papuntang mainland ay 5:00. May oras pa siya. Mabilis siyang tumayo, hindi na nag-abalang magsuklay o magpalit ng damit. Hinablot niya ang isang manipis na jacket at ang kanyang pitaka. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, maingat na hindi magising ang kanyang mga magulang. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ambon. Hindi niya ito inalintana. Tumakbo si Mariam papunta sa maliit na pantalan ng isla. Ang daan ay maputik at madulas dahil sa ulan, pero hindi siya natinag. Ang tanging nasa isip niya ay maabutan si Arkin. Nang papalapit na siya sa pantalan, mas lumakas ang ulan. Tanaw na niya ang bangka na naghahanda ng umalis. May ilang pasahero na ring nakasakay. At sa dulo ng pantalan, malapit sa hagdan paakyat ng bangka, nakatayo si Arkin, nakatalikod sa kanya, hawak ang isang maliit na maleta. Mukhang malalim ang iniisip. Arkin, sigaw ni Mariam, ang boses ay nanginginig dahil sa pagod, sa lamig ng ulan, at sa nag-uumapaw na emosyon. Lumingon si Arkin. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng hindi makapaniwalang saya nang makita si Mariam. Basang-basa, humihingal, tumatakbo palapit sa kanya sa gitna ng malakas na ulan. Hindi na naghintay si Arkin. Sinalubong niya si Mariam. Nang mag-abot sila, walang nagsalita. Niyakap ni Mariam si Arkin ng sobrang higpit, ibinuhos sa yakap na iyon ang lahat ng kanyang pangamba, pagsisisi, at ang bagong pag-asa na dala ng liham nito. Gumanti si Arkin ng yakap, mas mahigpit pa, na parang ayaw na siyang pakawalan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos sa kanilang dalawa, pero hindi nila ito alintana. Ang init ng kanilang mga katawan at ang tibok ng kanilang mga puso ang tanging mahalaga. Akala ko huli na ako, humihikbing sabi ni Mariam, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Arkin. Hindi pa, Mariam. Hinding-hindi pa, sagot ni Arkin, hinahaplos ang basang buhok ni Mariam. Nandito ka na. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, sa gitna ng ulan, sa harap ng mga nagtatakang mata ng ibang mga pasahero at ng mga tauhan ng bangka. Walang pakialam.
Ang mahalaga, magkasama sila. Nang bahagyang lumuwag ang kanilang yakap, tumingala si Mariam kay Arkin, ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bagong ningning. Hinawakan niya ang basang pisngi nito. Yung sulat mo nabasa ko na, sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Tumango si Arkin, naghihintay. Arkin, patawarin mo ako kung naging duwag ako, kung hindi agad ako naniwala. Umiling si Arkin. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Mariam. Ako ang dapat humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Pwede bang di simula ni Mariam, huminga ng malalim? Pwede bang magsimula tayo ulit? Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arkin, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, kasabay ng pagpatak ng luha na hindi na niya napigilan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mariam. Mariam. Magsimula tayo ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa maging tama na ang lahat para sa atin. Sa gitna ng paliparan o pantalan, sa kaso nila, sa gitna ng umagang ulan, dalawang puso ang muling nagtagpo, handang harapin ang anumang hamon basta't magkasama. Ang liham na minsan ay simbolo ng pamamaalam ay naging susi sa isang bagong simula. Ang katahimikan ay natapos na. Ang pag-ibig ay muling nabuhay. Ang bangka ay umalis nang wala si Arkin Lodovico. Dahil ang destinasyon niya ay hindi na ang mainland, kundi ang puso ng babaeng naghihintay sa kanya sa isla, ang isla ng pag-ibig nila.